Ganda oh. Yan, maganda nga po. Lunes. Si Randy. Bagong luma. Bagong luma. Bagong salta. Ganda oh. Woodlook. Na nagsolo siya ngayon hindi pumasok si Galbo sila sana pagpapapartner ko si Galbo nag LBM lasing bago matulog kaya yan hindi nakapasok. Ang Lunes kay Galbo kadugtong ng Linggo. Hangover kaya yan. Dumating din sa wakas yung yero kanina bago mananghali. So ngayon lang namin nailagay after lunch na. Ayun, nakompleto rin. Ay nilalagay na lang yung mga palupo. Tumudyalya. Palta mo niya. Ating adong bayo ken. Mahirap talaga pagka nagsosolo. Kaya mag-isa lang si Randy dito kaya yan lang natapos. May konting putol pa kasi 1 meter ang cut niyan siguro mga may 1 cm pa yung tinatanggal ni Randy. So kung may kasama sana may taga-putol na siya Hanap tayong pentel pen na kasing kulay nito, yung medyo malapit-lapit para mabura natin yung yung kulay ng rivets. Uwian na naman, bilis ng oras. Hatid ko muna sa kubo pala yung mga retaso. Bigyan ko lang kayong update dito sa mga alaga natin dito sa farm. Yung mga bibi natin, kompleto pa rin yan. Kaso ang masama, yung mga manok halos 50% na lang yung natitira. Ang dami niyang sisi na yan, di ba? Ngayon yan na lang. May umaatake na pusa, maraming nadali yung pusa. Wala namang gaanong namamatay. May namamatay yung mga bagong pisa lang nung isang araw, mga nagdaang araw. Ilan lang naman yun Pero yung pusa talaga maraming So may mga bagong baba na naman dito. Ito 12. Meron ba yun? 6? 6 na lang, ay 5 na lang. Ay 6. 10 dati ito ay 8. Walo dati ito, kulong dati doon. Ewan paano nakapasok dito. Tapos dito ewan ko ilan pa to. 8 rin dati ito may namatay din. 6 na lang pala to. Yung mga bibe, grabe. Yung 17 na napisa. Ngayong umaga may namatay na naman 4. Mayroong sakit. Yan halos araw-araw. Ayan, 5 na lang pala. Pentakurak na yung metong. 6 na lang. 3 itim, 3 puti. 11 na yung namatay. Grabe. Yan, maging naglilimlim na naman dito. 2, 4, 6, 8 8. Ang gusto mo, Silver? Ha? Tara, uwi na tayo. Sakay ka na doon. Umulan kagabi na kinabahan ako, kala ko lalakas ng todo Buti na lang bahagya lang.
Namatay lang yung alikabok sa lupa yan. Good morning. Miyerkules na tayo ngayon. Hapon wala na naman. Nag-rush ako kahapon dito eh. Ngayon ginawa ko kahapon. Dinugtong ako nitong mga rafter na to. Tapos yun, naglagay ako ng kinakabindon na 2x4. Dapat sila pinatong. Tapos binaba namin kasi hindi obra dun sa kamukha nung dati. Tatama siya dun sa yung pinaka-basa ng ano, downspout. Ayan. So binaba pa namin ng konti para mas maluwag yung kilos dito pagka naglagay ng spandrel. Tapos lalagyan ng ano yan, ng flashing. Pinabend ko na, deliver mamaya. Ganyan na lang yung discarding ginawa ko dyan. Tapos naka-bolt yan, ayun, yun yung ano, grip anchor. Kasi solid yun eh. Uubra yung grip anchor. Dito yung ano, expansion. Ay yung ano lang pala, yung malaking Tox number 12. Tapos yung ano, yung bolt, yung mga bolt na ano, malaki. Ito ganito. Ayan. Ibay naman. Tapos to binolt ko rin, naka ano yan, naka-bolt yung dugtong na yan, hindi na pinako. Tapos to binalik namin yun dito, sinunod na namin dun sa ano na to, kasi bumaba eh. Yan, pansamantagal. Pansamantagal. Napauuna ko na yung ano niya nito, yung spandrel nito. Ha? Kaya pa si Randy, medyo malalate daw. Brown out. Walang kuryente. Yun, tapos yung internet, yung fiber optic dito ko na ginagawa. Ayan, dito na ako pumasok eh. Tapos yun yung mga kable na yun, papasinsil ko doon sa wall na yun para hindi na tayo magkakat sa ano, dun sa wall angle o kaya dito sa mga spandrel natin. Papasinsil ko dun, konti lang naman eh, siguro mga 30 cm lang para maibaon lang dun sa wall sa ilaw ito eh. Tapos may outlet para dun sa CCTV. Yan, ito muna yung nirush namin kahapon. Yan, yung taas okay na, tapos na yung lahat ng palupo. Lahat ng palupo tapos na. Medyo lumitaw na yung view dito sa harap dahil natanggal na yung mga scaffolding eh. Parang ang laki ah, lumaking tingnan eh. Ganda talaga sa bahay, yung malaki yung kanyang bulada o yung kanyang ibs, at least 1 meter talaga eh, plus yung gutter, bali pumapatak to ng 115. Pag nabalutan to ng spandrel, ang ganda, malinis tingnan. Yan ang gutter oh, ganda. Sabi nung dumadaan nung isang araw eh, yan ang gutter, ika, linis.
Lalagyan ko pa ng ano to, bracket, yung mga rafter natin para nakakapit. Yun o, sinamantala ko yung brownout kanina. Nilagay ko na yung ano natin, yung main doon na may service drop, may service entrance. Tinap ko kanina habang walang power. Yun doon din. Tapos yung dati naka ano na rin dito, naka-connect na rin dito. Number 8 din pala yun. Dinugtungan lang ng 10 papunta dun sa may ano dun, sa may metro. Number 8 din pala. Ang dinugtong doon ng number 10, nakala ko diretso yun hanggang doon. Ayan, may power na yan. Bali dito na tumakbo. Tapos papunta doon sa luma na yun. Yan natin yung nangyari dito. Napalagay ko na yung mga flashing dito sa ano. Wala mo na yan. Kaya pag-gamit niya ganyan. Yun, dumilim na. Ayan o. May flashing na. Ayan, natakpan na o. Safe na tayo kahit tumulan. Ay, naman talaga to. Ay, pinaunak talaga to para matapos na. Hindi ako nakakatulog kapag umuulan eh. Isang araw bigla na lang umulan eh. Unexpected. Unpredictable eh. Kaya dito muna ako nag-focus. Yan eh, kahit umulan lang yan. Ay, salamat. Natapos na yung paghihirap. Tapos na rin yung mga... Na? Wow, tapos mga tukim niya mo itang kaya nga ito. Tapos na yung paghihirap. Dito lang talaga ako nahirapan. Sa ano na to? Hirap talaga pagka renovation. Mas nahirapan talaga ako dito sa project na to kumpara dun sa nung nakaraan, yung sa Olongapo. Mas mahirap dito. Mas ano ito? Mas challenging gawin. Hindi ka makausad-usad eh. Daming ano? Daming contingency. Niya. Konti na lang naman. Lalagay na lang yung flashing doon para yung angge hindi pumasok doon. Nagpa-bend pa ako ng 4 na ano dito eh, flashing. Yeah. Blue na lang yung available eh. Isa lang yung pula. Boss, tawa sa mga gamit niya. Na? Gamit niya, parang yung mga... Oo, tabasan mo niya. Discard mo niya yan kanyan. Yan. Alim na eh. Oo, gaya ka rin dati eh. Gaya ka yung dati ah. Hindi yung dati dyan eh, yung nanggaling dyan. Napabalik ko na lang para yung anggi hindi magano doon, mag-splash. Okay, update mo na. Nailagay ko na lahat yung mga baso ng ano, downspout. Noong unang mga nilagay ko pa ilan pa lang nun eh, para may labasan lang yung tubig sakaling umulan. Ngayon kinumpleto ko na. So yan, bali ito yung tututok dito sa catch basin. Tapos yun, magwaway na lang dito, connect na lang dito. Tapos yan, may isa pa dito. Tapos yan, ganun din.
Magwaway lang siya pagdating dito sa mga kantuhan. Medyo lumitaw-litaw na yung view niya sa harap dahil luminis. Wala na yung kalat dito. Tinanggal ko na rin yung scaffolding kanina dito. Linis-linis ng konti. Ito, complete na itong side na to. Ito talaga yung pinauna ko eh. Kunti na lang, yung patakbo na lang doon. Bukas tapos yan. Tapos dito muna sila eh. Papatapos ko muna yun sa harapan para kita na yung view. Yan. May view na. Dududyakin ng yero kitang kaya. Yan, nakapag-layout na rin ng plastering dito. Bukas matatapos na itong plastering sa labas. Nautay-utay eh. Yan, priority natin yung bubong dati eh. Ah, ito pa pala. Isa pa palang downspout dito. Kinulang kasi yung ano ko, yung baso na ginawa. Connector na yan. So isa pa dito, tapos magwaway na lang siya doon, patakbo ron. So medyo makapal-kapal yung plastering dito dahil makapal yung hamba eh. Hahabulin natin yung lapad na to para naka-flush siya sa ano, plastering. Na lang itong plastering na to sa loob. Saan? Gandang hapon. Nagabis na tayo ngayon. Game na yung ganda. Ito yung step Ken. Takpan mo rin yan. Ito na yung tapalan mo. Itong kaya niyo. Ang tubo ko ito ang gripo diligan may pa. Ito na yung nangyari. Naitap ko na yung ano, yung water line. Yung dati yung tumakbo dun kinunik ko rin kasi ginagamit nila itong sabapon na to eh. Tapos yan dito, umiyot siya dito. Yan, nakaloop siya dun. Pinapatuyo ko lang yung solvent bago ko takpan. Baka may mga ano tayo, baka may leak eh, uulit tayo. Hindi ko muna pinapatabunan. Pinapatuyo-tuyo ko lang ng konti. Mga 30 minutes pa siguro bago umuwi. Tapos ito, pinastop ko muna dito yung nilalagay nilang spandrel. Pinapinish ko muna itong biga dito. Ang sagwa kanina eh. Pinapinish ko muna pati yung may poste dun sa taas para malinis naman tingnan. Ang pangit kanina yan. Ayan, bukas pwede nilang ituloy ito para maibalik na yung yero dito. Tinanggal muna nila dahil mahirapan silang mag-rivet dito sa spandrel eh. Merong maliit na ano ito dati, canopy. Kaso nalusaw na yung ano, yung plyboard, yung pinaka frame niya ay plywood na 3/4. Tinanggal ko na eh. Malisak kanina eh. Nagpunta ako ng SMX. Nag-sale yung inko kanina. Sumaglit ako, yun, nabili ako ng konting tools.
May nabili akong laser meter, laser distance detector. Accurate naman, sinubukan ko. Hanggang 70 meter yung ano niya, capacity, yung distance na kaya niya sukatin. Ayan, tapos ito pa yung nabili ko, yung circular saw na puro mga battery operated, puro mga cordless. Yun na yung uso ngayon. So ang nabili ko isang grinder, isang circular at saka isang planer. Nabali ako ng 10,000. Mayigit 10,000. Sana walang leak para tabunan na natin. Halimbawa itong hamba, sukatin natin. Bali yung foot nito ilalapat lang doon sa isang side, tapos ayun yung laser, oh. Tingnan natin kung accurate yung measurement niya. Ayun, bali 89.8 o 898 mm. Bukang natin sa metro. Metro. Sakto, 800. 897. 897. Tama, accurate. 898 mm. Okay, medyo pumatag-patag na. Mag-uukay na naman ulit yan pagka naglagay tayo ng catch basin na naman. Kalat tingnan pagka nag-ukay kasi yung mga bato. Konting ukay lang, isang katutak yung batong lumilitaw. Ginawa kong 2 steps nga pala ito para hindi masyadong kagad malalim. So dito pagdating sa finish, drop lang ng 5 cm, tapos 2 steps pa yan, 30. Pag may mga tira-tirang halo, medyo ako pinapatambak. Molder nga pala ako ng buhangin kanina. Pinadump ko na doon. Bali 4 na kobe ko yun, hindi yung supplier ko kasi ayaw mag-deliver ng kalahati lang. Sayang daw yung biyahe. So ginawa ko ng isang load, pero kalahati lang pinabuhos ko dito. Sobra naman kasi minsan dami. 4 cubic yun eh. Matas kasi yung dump box ng na yun, yung mini dump truck. Hindi kamukha nung sa mga hardware. Yung sa hardware lang yan, 1.6. Wala mang yun. Wala mang 2 cubic. Tapos 2.2. Napakamahal. Samantalang ito 4 cubic, 2.7 lang. So yung kalahati pinabuhos ko na lang doon sa sa kubo, sa farm, para hindi na hakutin. O kung kukulangin man, di kukuha na lang doon. Pang na lang naman pang dry pack. Saka konting plastering na lang sa loob. Nabuksan ko na yun. Ayos naman, wala namang leak.
Ito, buhay pa rin ito. No, kasi nilipat ko dito yung ano, yung gripo. Doon sa loob niyan, patay na kasi yun eh. Wala na yun, disconnected na yun. Yung ginagamit dati rito. Yun. Bukas kukunin ko yung faucet nito, lalagay ko doon. Kulangan lang ako ng mga plug eh. Mayroon pa ako doon sa mga gamit ko doon. Hanap muna ako bukas para ma-plugan to, kasi ano lang to eh. Ginawa ko lang to para hindi lang madumihan, malagyan ng dumi yung mga abang natin. So kailangan dyan plug o kaya yung angle bulb para masaraduhan natin, para magamit natin yung dun sa labas. Ito kasi dumaan sa ano to eh, dumaan dito sa gate valve na to. Yun dito pala pwede pala lagyan yun. Wala palang gate valve to. Ito rekta dun sa labas to eh. Yan, pinlagan ko lang pala ito. Bukas lagyan natin ng gripo ito. Lalagay pa pala ako ng outlet dito. Kaso yung ano, yung common na lang dito, yung utility box na local. Kasi yung mga katulad nun, tsaka naubos na kasi yung box eh. Yung mga katulad nun, hindi kasi pang outdoor eh. Open ito. Kailangan yung may mabibili tayong pang outdoor na ano, yung may takip. Para safe kahit ano, umulan. Hindi siya mababasa. Tara na! Kaya yan, pakita ko lang itong nabili kanina dun sa Inco. So bali kanina, may ano kasi dun eh, may event eh, ko ano yun. Dun sa Philcost Philippine Construction, gano'n. Yun ang nakalagay dun sa ano eh. May artista pa, nandun pa si Albert Martinez eh. Ito yung nabili ko. Circular saw na cordless. Cordless lahat yung mga naka-display ng Inco. Cordless tools, ang dami. Mananawa ka mamili. So yung kaso ano lang, isa lang yung battery na kasama. Pero ano siya, 20 volts. Kaya ito yung kinuha ko. Kaya ito yung kinuha ko para compatible siya dun sa mga dun sa mga una kong binili na power tools, kagaya ng impact wrench tsaka yung cordless drill. So kahit isa lang yung battery, ayos lang. Pero 5.0 na siya eh, yun oh. Laki, bigat oh. So pwede naman yung mga 2.0, 4.0 na battery, basta 20 volts. Yun o. Napakatining. Tsaka ano, puro mga brushless. Merong mas maliit nito, yung 5.5 inches na talim. Ano lang siya, 1999 o 2,000 gram na. Tapos ito yung isa na angle, ano pala to. Ito yung planer. Kaso bare unit lang, wala siyang kasamang battery. Kinuha ko na kasi may mga battery naman ako dyan eh. So ayan, pwede yung battery nito. Basta 20 volts. Ubra siya. Ganda. Tapos ito yung angle grinder na ito, may kasamang battery to, pero isa lang. Ayan ito. Tapos may kasamang charger syempre.
Yan o. Tapos meron siyang variable speed. Tapos kamukha rin ng mga ibang battery. Yan, pwede mo i-check kung gaano pa karami yung karga. Yan o. Medyo kalahati na. Tapos yun nga, pati yung ano, yung laser meter. Ito yung kasama ng laser. Isang 5 meters na ano. Ang ganda, ang lapad, matibay. So yun, may mga battery naman ako dito sa may ano, yung impact wrench. Yung impact wrench na unang binili ko. Ito, dalawa battery nito. Kaso ano lang, 2.0 amperes. Yung cordless na doon sa site eh. Yun, parehong 4.0 yung battery nun, dalawa. Subukan natin itong ano, planer. Ganda. Napaka convenient gamitin pagka mga puro cordless yung mga tools mo. Yan. Dagdag kalat na naman ni Danny Boy.